Ang Ethiopia ay nagkakaroon ng mas mahalagang papel sa mabilis na nagbabagong sungay ng Aprika. Matagal ng kaalyado ng Israel at isang pangunahing puwersa laban sa Al-Shabaab, ang Ethiopia ay tinatahak ang sarili nitong lumalaking ambisyong pang-ekonomiya at estratehiko sa gitna ng nagbabagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Habang ang mga dayuhan at lokal na kapangyarihan ay nag-uunahan para sa impluensya sa sungay ng Aprika, anong papel ang naisgampanan ng Ethiopia at saan papasok ang pakikipag-alyansa nito sa Israel? Kasama natin ngayon ang kanyang ekselensya, ang embahador ng Ethiopia sa Israel, si Tesfaye Itaye Antene. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ang Ethiopia at Israel ay may malalim na kasaysayan at ugnayang pantao. Paano mo ilalarawan ang relasyon na yon at saan mo nakikita ang pinakamalaking potensyal para sa paglago? Salamat. Tama ang iyong sinabi, ang Ethiopia at Israel ay may mahabang kasaysayan ng ugnayan at sa kasalukuyan, napakaganda ng relasyon ng ating dalawang bansa. Noong nakaraang Enero, isinagawa namin ang ika-4 na pinagsamang konsultasyong pampolitika at sinuri namin ang bilateral na relasyon ng ating dalawang bansa. At parehong nasiyahan ang dalawang delegasyon sa antas ng pakikilahok at kooperasyon ng ating dalawang bansa at naglatag ng mga hakbang upang higit pang palakasin ang bilateral na ugnayang ito. Sa mga larangan ng ekonomiya, pamumuhunan, kalakalan, turismo at paglilipat ng teknolohiya. At pati na rin sa geopolitika ng rehiyon. Ang Ethiopia ay matatagpuan sa sungay ng Aprika at isa ito sa mga hindi matatag na rehiyon sa mundo. Kaya tiningnan din namin ang aming kooperasyon sa laranang yon. Kaya sa pangkalahatan, maganda ang antas na relasyon sa pagitan ng ating dalawang bansa. At may paraan pa para lalo itong mapatatag sa larangan ng ekonomiya, sa ugnayan ng mga tao at sa iba pang mga larangan din. Kaya maganda ang relasyon sa pag-unlad. Gusto kong ilipat ng kaunti ang usapan. Mahalaga ang papel ng Ethiopia sa laban kontra Al-Shabaab. Gaano kaseryoso ang banta ng terorismo ngayon sa Horn? At paano ito hinaharap ng Ethiopia? At saan papasok dito ang Israel? Sa nakalipas na 20 taon o higit pa, ang Ethiopia ay lumalaban sa mga teroristang elemento sa Somalia sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga tropa at nagkaroon ng malaking papel sa paglaban sa mga teroristang ito. Hanggang ngayon, ang ating mga tropa ay nasa Somalia at nakikipaglaban sa Al-Shabaab. Ang Al-Shabaab, minsan ay humihina ito. Sa ibang pagkakataon naman, nagdudulot din ito ng banta sa Somalia at sa mga kalapit na rehiyon. Kaya isinasalang-alang ang problemang dulot ng grupong teroristang ito at ang kaguluhang nililikan nito. Ang Ethiopia ay nagsusumikap talaga para mapigilan ang grupong terorista nito. Sa ngayon, maganda ang nagiging resulta. Nakipagtulungan ito sa Unyong Aprikano, sa mga karatig bansa at sa Estados Unidos at iba pang malalaking kapangyarihan, pati na rin sa Unyong Europeo. Kaya sa Israel, maaari itong magbahagi ng impormasyong pang-intelihensya, makipagtulungan sa iba pang larangan, alam mo, kontrole na ang. Ang paglawak ng grupong terorista sa ibang mga rehiyon ng Horn of Africa at lampas pa. At bilang isang malaking bansang walang baybayin, itinuturing ng Ethiopia na mahalaga ang maaasahang akses sa dagat para sa kanilang pag-unlad. Anong uri ng kasunduan ang sa huli hinahanap ng Ethiopia at paano makakaapekto ang pagkilala ng Israel sa Somaliland? Paano nito maaring maimpluwensyahan ang layuning iyon? Sa ngayon, ang Ethiopia ay walang direktang access sa dagat. Pero isa ito sa pinakamalalaking bansang walang access sa dagat batay sa dami ng populasyon sa mundo. Nais ng Ethiopia na magkaroon ng access sa dagat sa pamamagitan ng diplomasya. Sa kasalukuyan, ginagamit namin ang pantalan ng Djibouti, mahigit 75% para sa aming internasyonal na kalakalan. Nais din ng Ethiopia na pag-ibahin ang access nito sa mga daungan sa pamamagitan ng mga karatig bansa. At tungkol naman sa Somalia at Somaliland, maganda ang aming relasyon. At isinasalang-alang ang pagiging komplikado ng usapin Somali
ang issue ng Somalia at Somaliland. Ang Ethiopia ay unang tumututok sa katatagan ng rehiyon at sa internasyonal na batas. At nakatuon din ito sa mapayapang pagunlad at ekonomikong integrasyon ng rehiyon. Kasalukuyan din namin ginagamit ang dauman ng Berbera na nasa Somaliland. At meron din kaming 19% na bahagi sa daungan na yon. Kaya sa ngayon, mahirap pang husgahan ang magiging resulta ng Somalia. Napakakomplikado nito at kailangan nating subaybayan ito at gumawa ng kinakailangang mga hakbang sa bawat pagkakataon. Kaya interes ng Ethiopia na magkaroon ng access sa dagat, isinusulong nito ang interes nito sa mga kalapit na bansa sa pamamagitan ng diplomasya at pakikipag-ugnayan sa pamahadaang panrehiyon. Kaya sa ganitong konteksto, sinusubukan nating magkaroon ng access sa dagat at iba-ibahin ang mga opsyon. Simula sa pantalan ng Lamu sa Kenya hanggang sa hilagang bahagi ng Ethiopia, hanggang sa Port Sudan at mga pantalan ng Eritrea at Djibouti rin. Ang daming mga daan dito. Kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo sa politika at geopolitika, nakikita natin sina Israel, Ehipto, UAE, Saudi Arabia at Turkey, lahat ay nagpapalawak, sinusubukang palawakin ang kanilang papel sa Horn of Africa. Paano hinaharap ng Ethiopia ang mga magkakatunggaling ugnayan na ito habang iniiwasan na masangkot sa anumang regional na tunggalian? Laging sinusulong ng Ethiopia ang sarili nitong pambansang interes at ang pagkakaroon ng balanseng ugnayan sa iba't ibang kapangyarihan ay isang pangunahing prinsipyo ng panlabas na pulisiya ng Ethiopia. Kaya nais ng Ethiopia na magkaroon ng ugnayan sa napakaraming bansa. Ayaw nitong magkaroon ng pagkakampi, lalo na sa militar, sa kahit anong grupo. Pero hanggat nagsisilbi ito sa pambansang interes nito, handa ang Ethiopia na makipagpartner sa kahit anong bansa mula saan mang panig ng mundo. Kaya ang pangunahing prinsipyo ay, ang pambansang interes ng mismong bansa. Iyan ang Ethiopia. Kaya ang Ethiopia ay may pangitain na magkaroon ng access sa dagat. May pangitain nito na magkaroon ng access sa iba't ibang daungan. May pangitain nito na gumanap ng napakapositibong papel sa seguridad at katatagan ng Red Sea at Gulf of Aden. Kaya sa kasong ito, maaari itong positibong gampanan ang bahagi nito at makipagtulungan at makipagpartner sa kahit anong bansa o grupo na nagmumula saan mang panig ng mundo. Sige, napaka-positibo ng sinabi mo dyan. Maraming salamat, Ambassador Tesfaye Itaya Antene. Talagang pinahahalagahan namin ang pagpunta mo rito. Maraming salamat. Ikinagagalak ko po.